Ipinatupad na ngayong Oktubre ang ikatlong beses na dagdag singil sa bawat tangke ng LPG. Bunsod yan ng malakas na demand sa pandaigdigang merkado. Ano naman kaya ang reaksyon ng mga Pilipino, lalo na yung mayroong karinderya? Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita, live. Angelique, dagdag pabigat na naman sa bulsa ng mga consumer ang taas presyo sa LPG, kaya kanya-kanyang diskarte ang ilan nating mga kababayan. Gulay, isda at mga ulam na mabilis lutuin muna ang ibinebenta ni Christian sa kanyang karinderya. Ngayon tumaas yung gas, 960 na. Dati 900 din lang, medyo okay pa. Ngayon grabe. Yung mabilis lang palambutin, yung ninuluto ko. Iwas muna sa matitigas, katulad ng baka, matagal palambutin. Kasi pag takaw sa gas, mabilis maubos. Gastos na naman. Kaya tipid lang. Ngayong Oktubre kasi, ipinatupad na ng mga kumpanya ang 3 piso at 75 sentimos na taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Katumbas yan ng higit 41 pisong dagdag singil sa bawat tangke ng LPG. Ito na ang ikatlong beses na sumipa ang presyo ng LPG. Kung susumahin, papalo na sa halos 15 piso ang aumento sa per kilo ng LPG o halos 165 pesos kada cylinder. Kaya si Christian na gumagamit ng 8 LPG sa kanyang karinderya, papalo na sa higit 1,300 pesos ang dagdag gastos kada buwan. Malaki nawawala sa paninda ko rin. Sayang din yun. Kung maiipon ko rin sa isang buwan. Pabili na rin yung bigas. Ayon sa LPG Marketers Association, nagmahal ang presyo ng LPG, bunsod ng malakas na demand sa pandaigdigang merkado. Ang itinaas po ng LPG sa pandaigdigang pamilihan ay $53 po ang itinaas comparative to last month due to the big demand ng mga bansang may winter season, and historically po ang pag-stockpile po ng mga bansang ito ay nangyayari po sa huling mga 4 na buwan ng taon po ngayon. Angelique, inaasahan ng LTGMA na posibleng tumaas uli ang presyo ng LPG sa mga susunod na buwan base yan sa historical data o yung mga datos na pinagbasihan nito mga nakaraang taon na tumataas yung presyo ng LPG sa mga huling buwan ng taon. Samantalang dagdag na tip ng LTGMA ay kung pwede isang beses na lamang yung pagigisa o isang bagsakan na lang yung pagluluto ng ulam para menos sa konsumo ng LPG. Angelique? Okay, so Clazel, for example, dyan sa karinderya na napuntahan mo, magkano na ang isang ulam ng, let's say, gulay, kasama syempre, siguro kung may isda pa o may kanin, ano yung budget na kailangan ng isang bibili? Angelique, dun sa pinuntahan natin na tindahan dyan sa may North Avenue, hindi pa naman nagtaas ang presyo yung kanilang ulam. Ibig sabihin, hindi ipinasa yung aumento sa LPG dun sa mga binibenta nilang pagkain. Yun nga lang, malaking bawas sa kita. Nasabi nga ni Christian ay maari na sanang pambili ng bigas. Yung ulam na binibenta doon, nasa 20 pesos yung pinakamura hanggang sa 40 pesos. Hindi nagbago yung presyo, pero sila naman lumiit yung kita. Angelique? Okay. Alright, patungkol naman sa stockpiling, kung ang ibang bansa ay umo-order ng maramihan ng kanilang magiging supply sa palamig na panahon, tayo ba dito sa Pilipinas pwedeng mauna bago sila mag-stockpile, tayo rin ay magdagdag ng mga ino-order para sa ganun, hindi tayo nadadamay sa sa stockpile nila? Yes, Angelique, ang mga bumibili o mga supplier ng LPG very conservative din sa pagbili ng mga LPG kasi, Angelique, hindi lamang yan dun sa pagbili ng supply. Kung hindi, tinitingnan din syempre yung galaw ng piso kontra dolyar and so many factors, lalo na paiba-iba din yung galaw ng ekonomiya. Kaya yun yung reason kung bakit conservative din o hindi pwedeng bumili na lang din ng isang bagsakan. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.